Kuya, tao ka pala. Dahil sa sobrang lala ng astigmatism ko, umaabot ng 1,500 grado. Nagkamali ako at napasok sa isang kakaibang paaralan. Akala ko pinsan ko yung isang S-class na supernatural entity. Ngayon, nalaman niyang tao ako. Paano ako makakaligtas? Ang bilis, kailangan ko ng ideya. Kung hindi ako makakauwi, paki-delete yung browser history ko ha. Kuya, ano nang iniisip mo? Iniisip mo ba kung paano kalulutuin pagkatapos mamatay? Pwede kang i-steam para preserve yung natural na lasa. O kaya naman braised, mas malalim yung flavor. Kung spicy naman, perfect yan pang pulutan. Saan ba galing tong host ng cooking show na to? Hindi ako instant noodles na pwedeng kainin. Huwag kang gumamit ng tono parang nasa midnight food vlog. Sa pag-uusap kung paano ako kakainin. Hindi nakakatawa yung dark humor mo. Hindi to biro. Sandali, 2 pack ng spicy strips. 1 pack ng spicy strips kada araw, plus 1 milk tea. 2 cup extra sugar, no ice. Deal. Kung mas maaga kang dumating, hiniwa kita ng 14 na beses. Sige, ligtas na ang buhay ko. Pero patay na ang wallet ko. Summer break na, saan ka pupunta? Pwede na ba akong umuwi? Yung mga practice missiles mo sa internship, nabutas ng mga tao. Kung gusto mong maging missile boss ulit, kailangan mong matuto ng mini artifact. Hindi, mas pipiliin ko na lang umuwi. Sige, tara na. Sandali, hindi mo ba balak sumama sa akin pa uwi? Syempre naman. Class na supernatural entity ka. Kapag ganyang level ng existence ang pumunta sa bahay, pupunta ba yan para mag-family visit o para mag-massacre? Gusto mo bang mamatay ng maaga? Sige, sumama ka. Pero may conditions, hindi pwede kumain ng random na tao. Hindi pwede kumain ng kapitbahay. At higit sa lahat, huwag magpapakita ng true form sa harap ng nanay ko. Ang kulit mo. Anak, classmate mo ba tong dalaga? Ma, siya si Xiaoqi. Kaklase ko siya. Kasi nagpa-renovate yung dorm namin dahil sa break. Kaya dinala ko siya dito para makitira sandali. Ba't ang pula-pula ng mata ng batang to? Nagpupuyat ba sa laro o may sakit? Ayos lang, yan talaga siya eh. Simula bata pa, may problema na sa mata yung tinatawag na red eye. Kumusta po, tita? Ano nang sinabi mo kanina? Nasaan na yung milk tea ako? Order na, doblehin ko pa. Hoy, may emergency. May dinala si Xiaoyu na babae. Nasa loob sila ng kwarto ngayon. Ang lapit-lapit pa ng mga galaw nila. Sabi ko na nga ba parang may iniisip yung batang yan. May tinatago palang relasyon. Ha, may girlfriend si Xiaoyu. Nagloom na rin pala yung batang yan. Kamukha ba? Presentable ba? Di ba sabi mo ngayon ka uwi galing business trip? Ba't wala ka pa? Malapit na, 1 stop na lang. Titingnan ko. Kung sino ng babaeng nagkagusto sa tamad na anak natin. Xiaoyu, ano nang gusto ninyong kainin? Magluluto na ako. May mga ayaw ba kayong ingredients? Mga tao. Ano? Kahit ano na lang po. Hindi siya mapili, basta karne, kakainin niya. Dun ka sa top lane mag-ambush, huwag kang pupunta sa team fight. Ang hina mo. Nandito na ako. Pa, nakauwi ka na. Ito, ipakilala ko. Siya si Xiaoqi, kaklase ko. Ikaw ba yung? Mukhang tahimik si Xiaoqi. Pero ang lakas pala kumain. 2 bowl na to ah. Baka may napansin na si Airpods. Ito yung dinala kong supernatural classmate na si Xiaoqi. Isa pa. Ano ba, may iniinom ka bang mali ngayon? Bakit parang tinatarget mo yung dalaga? Kahit hindi mo siya gusto, bilang girlfriend ni Xiaoyu, huwag mo namang tingnan parang suspect sa krimen. Hindi mo maintindihan kahit sabihin ko pa sa'yo. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan intindihin? Sige na, wag na lang nating pag-usapan. Dumating na iyong food delivery. Heto, yung pale milk tea mo, extra sweet. Xiaoyu, 10:00 na halos. Iniisip ko kung saan matutulog si Xiaoqi mamayang gabi. 2 lang kasi ang kwarto natin. Kasama ko siya. Diretso agad. Xiaoqi, gusto mo bang matulog sa kwarto ni tita? Si Xiaoyu na lang ang makikipagsiksikan sa tatay niya. Hindi pwede, delikado yan, talagang hindi. Anong delikado? Ang gwapo-gwapo naman ni Xiaoqi. Ang bait-bait pa. Mas delikado siguro kung siya ang babae tapos kasama mo sa kwarto. Ma, pakiusap.
Natatakot ako baka gutumin siya sa kalagitnaan ng gabi. Baka isubo ka na lang niya bilang midnights na. Akala mo pinoprotektahan mo ang reputasyon niya. Pero sa totoo lang, parang nagpa-party ka sa harap ng kamatayan. Nagpabook ka pa ng AC pass para doon. Totoo, may sleepwalking siya. Kapag inatake siya, ako lang ang makakapagpakalma sa kanya. Ganito na lang, sa kwarto ko siya matulog. Sa sahig siya, sanay naman siya doon. Hindi ako ang sasahig. Siya sa kama. Kakaiba ang buto-buto ko. Kapag hindi ako natulog sa matigas na sahig, masakit ang buong katawan ko. Ay, putangina. Si Aoki, bakit kagising sa kalagitnaan ng gabi? Kung ganito ka lagi, maaga pa lang mamamatay na ako sa takot. Kuya, kapag natutulog ka, may irregulas yung tibok ng puso mo. Gusto kong pakinggan. Kailan kaya bigla itong hihinto? Kung tititigan mo pa ako ng ganyan, pwede ngayon na lang siya mag-shutdown dahil sa sobrang pagkabigla. Pakiusap, lolo. Tumihaya ka na lang sa kama, pwede ba? Hindi ka makatulog, labas tayo, mag-usap tayo. Wala nang ibang tao dito. Si Aoki. Isa kang halimaw, di ba? Matanda. Isa ka ring halimaw, tama ba? Ang bagal mo. Ganito lang ang kaya mo. Ganun lang. Kaya mo palang kontrolin ng libre ang anyo ng iyong mapanirang enerhiya. Magaling. Hindi kita gaanong kilala. Saang forbidden zone ka galing? Hindi rin mahina ang lakas mo, matanda. Mukhang mas malakas ka ng konti kaysa sa mga low-level na halimaw. Konti lang. Noon, ang tawag sa akin ay 10,000 so Demon Lord. Kahit ang mga S-class ay nag-aalok sa akin ng sigarilyo. Tapos sa bibig mo, mas malakas lang ako ng konti kaysa sa mga low-level na halimaw. Nagtatrabaho rin ba ang Demon Lord? Para sa ikabubuhay, di mo naiintindihan. Kung hindi ako magtatrabaho, sino ang magpapaaral kay Xiao yun? Tigilan na ang chismis. Anong balak mo sa paglapit sa anak ko? Paalala ko sa iyo, kahit retired na ako. Kung gagawa ka ng masama sa kanya, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang galit ng isang Demon Lord. Ha, ano nang pakialam mo? Matanda. Kanina ko pa nararamdaman, napakaraming magulong enerhiya ng halimaw ang kumakapit kay Xiao yun. Saan ba siya nagpunta kamakailan? Nag-aral siya sa Yellow Springs Night Academy. Naubos ang lakas niya. Araw-araw nakikisalamuha sa mga tagasunod, nakaupo pa katabi ang isang Reaper. Talagang mababahuan siya. Ano, yung loko-lokong yun? Isang Reaper ka, ang nanay niya ay tao. Ibig sabihin, siyang Xiaoyu pala, isang Reaper na nagbalik loob sa sangkatauhan. Kaya pala si Han Baolong, laging nakakakuha ng Reaper side. Ngayon ko lang naintindihan, half Reaper din pala siya. Pero matanda kung half-blood siya. Bakit ang hina-hina niya, parang isang patay na ibon? Isang daliri ko lang, kayakap-kayakap ko siya sa pader. Dahil noong araw na ipinanganak siya, ibinin ko ang lahat ng kanyang Reaper energy. Gusto ko lang siyang maging isang ordinaryong tao. Mag-aral, maglaro ng video games. Balang araw, magkakatrabaho na hindi nag-o-overtime. At yung kanyang malalang astigmatismo na umaabot sa 1,500 degrees. Side effect ng pagbibind. Pero hindi ko inakala, napunan pala ng salamin ang butas na iyon. Sakto, nabuo ang perpektong balanse para sa isang Reaper. Malamang madalas siyang hindi nagsusalamin kamakailan. Dagdag pa ang matagal na pakikisama sa inyong mga Reaper. Na-activate ang kanyang Reaper energy. Malamang may irreversible na crack na ang bind. Si Aoki, itong bagay na to, wag mo talagang sasabihin sa kanya. Hayaan mo na lang siya sa kanyang kalagayan ngayon. Yun ang pinakaligtas para sa kanya. Alam mo naman, hindi pwedeng lumitaw ang mga gi sa mga lungsod ng tao. Mas mabuti na manatili lang sila sa mga restricted area o sa mga dungsyon. Sa mundo ng tao, may mga grupo talagang naghahanap para patayin ang mga gi. Kapag may gi na nagpakita sa lungsod, madali lang silang mapapansin at matatarget. Biaoje, gising ka na. Ate, alas 3 ng madaling araw ngayon. Kung gigisingin mo ako ngayon, talagang magre-report ako sa pulis. Sasabihin ko sa'yo ang isang sikreto. Anong sikreto? Nakita mo ba yung nakatagong pera ko sa ilalim ng unan? O binuksan mo ba ang browser ko? Ikaw pala ay isang private-born ghost. Ano ang private-born ghost? Ibig sabihin, anak ka ng isang gi. Gi ang tatay mo.
Xiaoqi, nananaginip ka ba? Sinasabi mo bang ghost second generation ako? Tingnan mo nga ang mukha ng tatay ko, mukhang totoong mabait. Ni hindi nga siya makipag-agawan sa mga ale sa mga discounted na itlog sa supermarket. Kung ayaw mong maniwala, huwag. Pero simula bukas, tuturuan kita kung paano kontrolin ang primal energy sa katawan mo. Huwag na, hindi na kailangan. 2 beses mo na akong ginising sa isang gabi. Ang primal energy ko ngayon ay sobrang lakas na. Parang estudyanteng hindi pa nagsusulat ng assignment sa huling araw ng summer vacation. Kung gusto mo talaga akong palakasin, ang tanging paraan lang ay tumahimik ka at matulog. Hoy, base sa rules ng horror movies, ikaw, nasa tirik na araw, walang dalang payong. Parang hindi nire-respeto ang professional code ng mga multo ah. Takot sa araw. Hindi ko makontrol na anytime gusto kong kumain ng tao. Mga low-level gilang yan. Tigilan mo na ang mga salita. Tuturuan kita kung paano kontrolin ang primal energy. Kung hindi mo matutunan, kapag nagalit ka o na-overwhelm ang emosyon mo, baka sumabog ka na lang. Sino ang magbabayad ng milk tea ko? All sugar, double pearls. Sa isip mo, 1 tasa ng milk tea lang ang halaga ko. Hindi lang yun. Ayos, may konsensya ka pa pala. 2 tasa, at least. Sige na. Ulitin ko, tao ako. Saan ako kukuha ng primal energy? Kapag sinabi kong kaya mo. Gawin mo ang sinasabi ko. Kung hindi, papatayin kita. Sige, kung sabi mo meron. Paano natin ito pagpraktisan? Unang hakbang, mag-ipon ng takot. Pagdating sa pag-ipon ng takot, syempre, pinakamabilis ang direktang pagpatay. Tapos, habang mainit-init pa, unti-unting kainin. Yan ang pinakadalisay na lakas ng takot. Tawag dyan, self-reliance. Pag may problema, maliwanag na ito ay isang malaking kaso ng pagpatay ng giya. Sino ang gusto mong patayin? Yung guro mo bang laging naniningil ng assignment? O yung kapitbahay na laging nag-renovate tuwing weekend? Hindi kaya kaklase mo? Huwag naman lagi na lang tayong mag-fast forward. Sa eksena ng The Whole Village Eats the Funeral Feast, ano ba ang gusto mong gawin? Pag-isipan natin. Sa mundo ng tao, saan ba yung lugar na buong puso nilang nag-offer ng takot? Kausin, ito ba yung sinasabi mong Holy Land para mag-ipon ng takot? Gagasto sila ng ilang daang piso para sa isang tiket. Basta tumalon ka lang mula sa sulok at umungal. Makakapag-ambag na sila ng fear points. So, tatakutin lang natin sila. Pero hindi pwedeng saktan, hindi pwedeng dakpin. Lalong hindi pwedeng kainin. Tawag dyan, service industry. Nagbebenta tayo ng effort, nagbebenta sila ng takot. Win-win situation. Hindi ko talaga maintindihan kayong mga tao. Ano ba pinagkaiba nito sa pagtingin sa isang masaganang handaan? Pero bawal kang gumamit ng chopsticks. Live, huwag ka nang magreklamo, maghanda ka na. May papasok na. Ibigay mo ang buhay mo sa akin. Bigyan mo ako ng milk tea. Hoy, mali ang script mo. Sino bang fierce ghost ang hihingi ng milk tea kapag nang hihingi ng buhay? Kausin, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Parang wala akong naramdamang kapangyarihan Kanina, wala silang naramdamang takot. Mas mabuti na lang napatayin mo muna sila. Mas mabilis kasi iyon. May pumasok. Nahuli kita. Yung babae kanina, yung babae. Siguro talagang natakot siya, no? Kahit na ibang klase ng takot siguro. Ang tapang. Parang pag nagdagdag ka ng isang patak ng milk tea sa isang basong durog na lupa. Kuya, kapag may tao na nakakaranas ng takot, kailangan mong dama ng mabuti yung lasa ng desperasyon. Saka mo lang maa-absorb yon gamit ang iyong chai. Hindi pwede to. Buong araw tayong nakatambay dito. Mga ilang dosenang tao lang ang matatakot. Tapos risk pa na mabaril tayo sa ulo. Ano nang gagawin natin? Meron akong isang ideya. Isang bagsakan, milyon-milyong tao ang matatakot. O kaya, 10 milyon pa. Nang 10 milyong tao, gusto mo bang gumawa ng terror attack? Kuya, saan tayo unang sasabog? Sabay tayong sumugod. Hoy, seryosohin mo naman, Neng. Paano mo gagawin? Mag-artista ako. Kapag gumawa tayo ng isang horror movie, hindi ba diretso na tayong makakakuha ng takot mula sa milyon-milyong manonood? Hoy! Yung dalawang yan na extra na bangkay. Kayong dalawa iyon. Ano nang ginagawa niyo dyan? Tumigil kayo. Dyan kayo humiga, bilis. Kuya, ito ba yung sinasabi mong lugar para takutin ang 10 milyong tao? Nagkamali ako. Director Few, pwede ba akong subukan mag-artista bilang yung evil clone sa G series? Libre lang, sariling baon pa ng pagkain. Akala mo ba dito sa set, kahit anong role gusto mo, makukuha mo? Hindi ka ba marunong sa patakaran? Dapat sumunod ka sa arrangement, alam mo. Pero talagang gustong-gusto kong ma-experience mag-play ng kontrabida. Natural talaga sa kin ang maging siraulo. Tingnan ko.
Mukhang maganda ang bone structure mo. Mukhang may potential ka talaga sa pag-arte. At saka, mahilig talaga akong tumulong. Sige, ikaw na ang papalit mamaya. Pero pag hindi nagustuhan ng direktor, papalitan ka kaagad. Umuusok yung mata mo, pawis na pawis ka na. 1,500 degrees ang grado ng mata ko. Pag nawala yung usok, di ko na makikita. Sige, ituloy na natin. Action! Si Xiaoyu, dahil matagal nang nasuppress ang seal. Kapag na-lift yung seal, baka mag-iba ng konti ang ugali niya. Tulong! Grabe, ang realistic ng acting. Cut! Direktor, yung tao na yon, siguradong hindi yan acting. Imbestigahan mo siya, bilis. Biaoje, sabi ko sa'yo, may talent ka talaga sa pagiging kontrabida. Naramdaman mo na ba yung kapangyarihan? Kanina, parang naramdaman ko. Narating na ang Ghost Tale Dongshun. Ang Night of Terror sa set ay opisyal nang nagsimula. Nako, pumasok ako sa Ghost Tale. Ngayon, talaga ba tayong pumasok sa isang Ghost Tale? Siguro dito talaga dapat magsisimula. Ang pagdating ng Ghost Child Tale, sakto lang na narito tayo. Naipit tayo sa loob. Kanina, bakit ko na-absorb yung takot ng babaeng artista? Sinabi ko na sa iyo eh. Kasi ikaw ay isang death ghost. Huwag kang magbiro, 3 henerasyon ng pamilya namin, normal na tao lang. Actually, kagabi habang tulog ka, lihim kitang kinain para maging ghost ka. Maligayang pagdating sa Dongshun, Night of Terror sa set. Mga patakaran ng round na ito. Lahat ay dapat sumunod ng eksakto sa script. Kapag natapos ang shooting ng script, makakalampas na. Ang paglabag sa mga setting ng script o ang paglabas sa karakter ay magbabawas ng points. Ang simula ay 10 points. Kapag naubos ang points, diretso kang mapupuksa. Ano yung tunog? Sino yung nagsasalita? Bakit biglang nag-iba yung itsura ng paligid? Ito yung script. Ang role ko ay isang set photographer na gumagawa ng horror film, pero nakakasalubong ng tunay na multo. Ang role ko ay isang F-class na multo, yung tipong extra lang. Ikaw na S-class na multo. Dapat boss level na ang role mo sa script. Ako naman, mahinang dalaga ang role. Requirements ng character. Kapag may nakakatakot na pangyayari, kailangan daw sumigaw ng malakas, tapos umiyak at magtago sa likod ng mga kasama. Mahinang dalaga. Ikaw, gets ko na. Biglaan lang talaga tayong pumasok dito. Hindi nakahanda ang sistema ng mga role para sa atin. Kaya pinagbigyan na lang tayo ng mga leftover na characters. Ang galing, sinong gumanap sa makeup? Ang ganda ng texture ng balat, yung itsura. Solid. Direk, may mali dito. Sa biglaang lumabas na script, nakasulat na makakatagpo ako ng isang kakaibang nilalang dito. Tapos, papatayin niya ako agad. Wrap na, ang astig ng itsura nito. Kununan ko muna ng litrato. Ayoko na. Anong klaseng script to? Ayaw ko na. Tumakbo na kayo. Yung artista, napatay na. Bilis, tawagan ang pulis. Direk, ang importante ngayon. Kung hindi natin susundin ang script ng kwentong ito, ang mga susunod na mawawala, baka tayo na. Direk, hindi nagko-connect ang tawag. Walang signal dito. Makinig kayong lahat para mabuhay tayo. Simulan na natin ang shooting. Xiaoliu, hindi tayo pwedeng maghintay dito para mamatay. Dalhin mo ang 2 malakas, magmaneho kayo palabas. Tingnan natin kung makakalabas kayo sa nakapaligid na usok. Kapag nakalabas na, humingi agad ng tulong. Huwag kang mag-alala, Direk. Sige, huwag kayong nakatunganga. Habang wala pa si Xiaoliu, ituloy natin ang susunod na eksena. Sa script, si Wan Yu, ang mahinang dalaga at mga ekstra. 4 na magkakaibigan na siraan ng sasakyan sa biyahe. Napilitang magstay sa gubat. Walang multo sa eksenang ito. Safe siguro ito. Bilisan, mga artista, places. Action! Ano ba yan? Bakit biglang namatay ang makina? Nasa gitna tayo ng gubat, wala pang signal. Nga, ang weird. Kanina pa puno ang gasolina. Kung nasira na ang sasakyan, may nakita akong lumang bahay sa unahan. Doon na lang tayo magpalipas ng gabi. Cut.
Direk, hindi kami makalabas. Patuloy kaming nagmamaneho. Pero pagkalipas ng 5 minuto, nasa gubat na naman kami. 10 beses na naming inikot. Mukhang ito na ang kapalaran natin. Kung hindi tayo makakatakas, kesa mamatay dahil sa paglabag, mas mabuting tapusin na lang natin ang pelikula. Lahat ng artista sa grupo ng mga multo, pumunta agad sa Ki-isa area. Magkita kita sa lumang bahay. Nagmamadali ang Ichi, Xiaoqi. Pinapapunta ako sa grupo ng mga multo. Relax lang, mga trabahador lang yan. Ano nang ikinatatakot mo? Sandali, multo ka rin naman ah. Bakit hindi ka sumama? Naku, kuya, ano ba sinasabi mo? Mahinang dalaga na ako ngayon. Yung mga gawaing marahas, hindi bagay sa isang mahina tulad ko. Ang bilis mo namang mag-adjust sa role. Huwag ka nang magpatalon-talon, sige na. Nakaka-stress. May sira ba ang utak ng kwentong ito? Diretso na lang sana tayo at patayin ang mga tao. Kailangan pa nating umarte ayon sa script. May blocking, may dialogue pa. Multo ako eh. Saan ako kukuha ng brain cells para mag-memorize? Oy, bagong dating. Ako ang magpi-play ng low level na multo. Kamusta po, mga boss? Baguhan po ako. Paano po? Sige, base sa itsura mo. Mukha ka nga talagang low level na multo. Doon ka sa sulok maghintay. Hintayin ang susunod na utos. Ang mga artista dito na nagpi-play ng multo, hindi kaya talagang mga multo silang lahat. Sa susunod na eksena, pupunta tayo sa lumang bahay. Sino si multo? Sino si multo? Ako po si multo. Okay, ang role mo ay ganito. Kapag pumasok sila, babagsak ka mula sa kisam. Kailangan mong mag-scream bilang isang mahinang dalaga. Gets mo, ano? Ako na lang, Xiaoqi. Mga kasama, malinaw naman sa script. Binuksan ng grupo ang pinto ng lumang bahay at pumasok sa lobby. Biglang, isang nakakatakot na multo na mukhang galit ang bumagsak mula sa beam at sumugod. Mahinang dalaga. Yung multo na to, hindi kaya yung 2 metro na halimaw kanina. Ito yung rule ng horror game. Sinasadya talaga tayong ipahamak sa totoong multo. Gusto lang nilang makita tayong naghihirap sa takot. Lalo na ikaw, bilang mahinang dalaga. Sa script, sa'yo talaga target ng multo. Delikado talaga ang kalagayan mo. Kailangan mong mag-isip kung paano mabubuhay. Nang hindi lumalabag sa rules, pwede ko ba siyang patayin? Wala namang nakasulat sa script na hindi pwedeng patayin yung multo. Pero, hayop, monster yun ah. Sige, alam ko na. Mag-iingat na lang ako. Tahimik lahat, handang-handa na ang mga kamera. Action! Ang baho ng amoy dito, parang luma. Okay lang, nandito ako. Isa lang tong ordinaryong abandoned house. Ang dilim dito, natatakot ako. Bakit ang lamig sa likod, saan galing? Nakalimutan ko. Nahuli kita. Tulong. Yung tao na iyon. Hindi ba yan yung extra na gumanap ng clone? Sa labas kanina. Siya nga, pero dapat nasa actor group siya. Bakit nandito sa monster group? Sabi ko na nga, may kakaiba sa kanya. Talagang tunay na multo siya na nakapasok sa set. Para maloko tayo, nagpanggap lang siyang artista kanina. Gising. Gising na siya. Wang Shuiying, siguraduhing makuna ng kamera. Lao yan, nakuha na lahat. Hihi. Hindi nagsinungaling si Xiaoqi sa akin. Ramdam ko ang napakaraming strands. Nang parang black lightning na energy na pumapasok sa katawan ko. Yung pakiramdam, parang pagkatapos mag-all night sa computer shop, kumain ng almusal, tapos kaya pang maglaro ng ilang oras. Mga classmate, matakot kayo. Umuna kayong mag-scream. Nagkamali ako kanina. Yung bagong multo, mas baliw pa pala siya kaysa sa akin, parang tunay na siraulo. Totoo, yung kalokohan niya parang yung mga multo, na nakakulong sa forbidden area ng 500 taon. May potential siya. Kanina, 3 ikot ang tinakbo ko. Parang puputok na ang baga ko. Umalis na tayo dito. Ang totoo masyado ng eksena kanina. Yung multo, ang galing ng timing, parang divine intervention. Na-push niya ang acting ng bida at ng mga extra. Kung may release ang pelikulang to, siguradong mananalo ako ng award. Bilis, tawagin ang actor group para sa susunod na eksena. Susunod na, lalabas ang male lead. Nasaan siya? Director He, si Brother Lu. Nasa trailer pa siya, tulog. Halos mamatay na ang buong crew. Natutulog pa siya, gisingin mo nga.
Ano ba, hindi ba alam ng direktor na may temper ako paggising? Hindi ba sinabi ng manager ko sa'yo? Bakit ang dilim na, gabi na ba? Tingnan mo to, bagong script na. Memorize mo agad ang lines. Nagbago ang script. Dati, caring at protective ang role ko. Ngayon, naging selfish at traitor na, iiwan ang mga kasama. At kailangan ko pang dumaan sa butas ng aso. Ayaw ko, talagang hindi ako gagawa nito. Sisira ito ng image ko bilang idol. Kausapin mo na lang ang manager ko para sa compensation. Xiao Lu, last warning ko na ito sa'yo. Sa set ko, walang kontrata dito, buhay lang ang usapan. Ano? Ano ba ginagawa ninyo? Sige na, gagawin ko na. Pagbalik ko, report ko kayong lahat. Okay, lahat sa mga pwesto. Susunod na eksena, si Long Tao, sa takot, tumakbo palayo. Pera nahuli ng multo at napatay. Long Tao, rap na ang role mo. Ako na ang magwi-rap. Hindi ko na kaya. Ako na ang susunod. Sa script, nakasulat na mamamatay ako sa storage room sa second floor. 24 na taong gulang pa lang ako. Ni hindi pa ako nagkakaroon ng first love. Kahit alam kong papunta ako sa kamatayan. Kailangan kong ituloy ang pag-arte ayon sa script. Lahat to para lang sa maliit na pag-asa na mabuhay. Ito ba ang masamang biro ng rules-based horror na to? Isigingi na naman. Mga low-level na multo lang yan, di ba? Mukhang natakot na masyado tong babae. Sa susunod na eksena, maghihiwa-hiwalay ang grupo para tuklasin ang lumang bahay. Si Long Tao ang mag-check ng storage room sa second floor. Sa huli, si Long Tao ay nasa loob ng saradong kwarto at sasalubungin ng supernatural na atake. Tapos na ang shooting. Maghiwa-hiwalay tayo. Klasikong horror movie formula to. Direk paano kung hindi tayo maghiwa-hiwalay? Kung hindi natin sundin ang grouping sa script, pwedeng makonsider na violation iyon. Hindi ko lang alam kung ilang puntos ang mawawala. Sandali, ano ba tong mga codes na pinag-uusapan ninyo? Anong pagbabawas ng puntos? Nasa loob tayo ng rules-based horror. Hindi to palabas lang. Nakasalalay ang buhay natin dito. Kailangan sundin ang script at mga rules. Masyado kang na-involve sa role mo. Mag-umpisa na ang susunod na eksena. Lahat ng players, bumalik sa inyong mga posisyon. Action! Takot na takot ako. Ang scary naman dito. Nakakakilabot talaga tong lumang bahay. Umalis na kaya tayo? Takot ako. Anong takot? Wala namang kakaiba sa bahay na to. Mag-explore tayo ng hiwa-hiwalay. Baka sakali. Baka may makita tayong mamahaling antigo. Yayaman tayo. Kung hindi ka takot, bakit ka umiihi sa salawal? Huwag kang magdagdag ng sariling dialogue. Kung ganoon ang gusto mo, maghiwa-hiwalay na tayo. Ingat ka. Bilis. Kung hindi ka pupunta sa assigned location mo, may penalize ka. Yung mga bakas ng kamay, parang bago pa. Ang galing, ang husay talaga. Grabe ang acting skills nitong artista. Kahit yung paggala ng mata, detalyado. Bakit ngayon ko lang napansin ang talento niya? Direct. Sa kalagayan niya ngayon, syempre totoo ang takot niya. Ngayong nandito ka na, dito ka na lang. Maging pataba ka na lang sa mga halaman ko. Buksan mo. Hindi lang pala mga artista. Pati staff ay nasa peligro palagi. Ayos, ang ganda. Direk ito ba yung tinatawag na play within play? Kasama na rin sa pag-arte ang cameraman. Paano ninyo ginawa yung blood spray effect kanina? Ang realistic. Kaya pala bigla kayong nagbago ng script. Patay na ang cameraman. Nasa loob pa rin yung camera. Paano natin itutuloy ang shooting? Xiao Liu, ilang taon na tayong magkasama. Direk, hindi ko kaya. Hindi ako pwedeng mag-shoot. Xiao Liu, hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon? Kung hindi natin matapos, mamamatay tayong lahat. Pumasok ka at kunin mo yung camera. Safe na yon habang hindi pa nag-umpisa ang shooting. Pag nag-roll na, tumayo ka sa malayo. Gamitin mo ang telephoto lens, basta wag kang lalapit sa supernatural entity. Hindi talaga kaya, Direk. Talagang hindi ko kaya.
Pagbalik natin, hahanapan kita ng investors. Gagawa ka ng sarili mong pelikula bilang direktor, okay? Natatakot ako baka hindi na ako makabalik. Sa pelikulang ginagawa natin ngayon, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng box office share ko. Sige, kung ganoon ang tiwala mo sa akin, direk. Sisiguraduhin ko to. Pero teka, gawa muna tayo ng kontrata. Hay nako, tong batang to. Ang susunod na eksena ay ang pangalan ng lugar, 5 Mansion Roof. Ayon sa script, ang mahinhin na dalaga ay nabigla. Tumakbo siya patungong dead end at kinain ng kung anong multo. Tapos na ang role niya. Ni Sosa, aalis na ako dito. Sunod na eksena, pagpatay sa bulaklak. Target, ang mahinhin na dalaga. Simula na ng pagganap ng boss ng kopya. Sa wakas, turn ko na. Malamang madaling patayin ang mahinhin na dalaga. Hoy, makinig ka sa akin. Baka hindi mo kaya yung mahinhin na dalaga. Tumabi ka. Attention lahat. Ingat-ingat kayo. Action. Ay, ang dilim dito. Takot na takot ako. May kuya ba na magliligtas sa akin? Nanginginig na nga mga binti ko sa takot. Ang lambot-lambot na dalaga. Ang kaluluwa mo ay akin na. Gozi. Dark Star Wind. Aray. Direk, ang ganda nito. Paano ginawa yung explosion effect? May mga explosives ba na nakabaon? Saka yung artista na 2 metro ang taas. Paano siya nagtago sa likod? Yung Xiaoqi, isang kamay lang niya, nawala na yung halimaw. Kaya ba yun ang normal na tao? Hindi rin siya normal na tao. Multo rin siya sigurado. Kung multo siya, bakit niya tayo tinutulungan patayin yung mga multo? Kung tao siya, may tao bang ganun kalakas? Ay, nag-white out yung script. Dahil namatay yung main boss, sa hindi normal na paraan. Sa susunod na eksena, habang ine-explora ni Wanyu ang loob ng lumang bahay, natagpuan niya si Brother Lu na nakagapos sa basement. Sa sandaling iyon, yung multong nakatago sa dilim, sumalakay. Sa wakas, labas na ako. Makeup artist, bilis. Ayusan mo makeup ko. Basement rescue scene. Action. Wanyu. Ikaw ba yan? Feng, bakit ka nandito? Huwag kang lumapit, may demonyo dito. Umalis ka na, huwag mo akong intindihin. Yung pagkawala mo nitong mga nakaraang araw, dito ka pala dinukot. Akala ko pa naman, tinakbuhan mo yung kasal natin. Nagpanggap kang nawawala para makipag-break. Yung halimaw na mukhang manyakis. Naiinggit siya sa talento ko. Kaya ikinulong niya ako dito sa malamig na impyerno. Bilis, kailangan nating makaalis dito. Walang aalis dito. Wanyu, takbo. Buti na lang walang nasaktan sa eksenang ito. Ikaw, sinasabi ko, paano ka nag-arte kanina? Yung pagtulak mo sa akin kanina, ang lakas masyado, alam mo ba? Hindi mo na kailangang mag-arte. Umalis ka na lang dito, narinig mo. Direk, nahulog ako kanina. Ulitin na lang natin. Nasira na yung horror story dahil yung main boss na overpower ng mahinhin na dalaga. Nilaktawan na lang ng script yung mga puzzle-solving scenes. Diretso na sa final. Hunting season na para sa lahat. Yung 3 chase scenes at 5 love scenes na nakaschedule. Wala na lahat.
Sabihin mo sa mga artista, last scene na. Kung matapos natin yung escape to survival, hit ito. Kung hindi, tapos na ang lahat. Bilisan ninyo. Ang boring na, anak. Kailangan ko pang umuwi para mag-self-reflect. Tol, may malaking problema. Yung boss. Yung boss, napulbo sa rooftop. Sino gumawa nun? Ang tapang ay. Babala, malaki ang deviation ng storyline. Pipilitin ng simulan ang ending. Ang Weird Tide ay sumiklab. Lahat ng mga multo at halimaw, handa ng manghuli. Sa lahat ng natitirang tao. Kahit nawala na iyong malaking ulo. Pero ito mismo ang gusto ko. Sa wakas, hindi na ako kailangang mag-memorize ng script. Mga unit. Bahala na. Kung ano lang ang makuha, okay na yon. Action! Kanina nasa second floor ako. Nakita ko si Xiaowang, hinila siya papasok sa aparador. Kailangan na nating umalis dito. Hindi mabuksan. Nakakandado ang pinto. Wan Yin, dalhin mo ang iba pa. Ang mga asong ito mula sa impyerno. Ako lang ang haharang sa kanila. Tandaan mo ang pangalan ko. Ako si Lu Feng. Pero sa script, nakasulat talaga. Para lang makaligtas, sinipa niya si Wan Yin papunta sa kumpol ng mga multo. Ginamit niya ito para makapagtakas. Si Lu Feng na yon ang tanga. Ngayon, binago pa niya ang eksena. Mamatay ka. Sinipa ko ang isang paa. Ang sakit, napakahirap talaga. Arsh. Ramdam ko, bawat butas ng balat ko ay sumisigaw. Bigyan niyo ako ng mas maraming hiyawan. Takbo. Bilisan niyo. Tingnan natin kung sino ang mas mabilis. Sino ba tong hayop na to? Tulong, may baliw. Huwag kang aalis. Huwag mo akong patayin. BLJ, nawala ba yung mabahong boses mo? Ha? Sino ako? Nasaan ako? Ramdam ko ngayon, mas malakas ang mga muscles ko. Kahit ang paningin ko, mas malinaw ng 2%. Kaya ba yung sinasabi ni Xiaoqi, yung lakas mula sa takot, pwedeng i-absorb din ng tao? Nahanap kita. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Tingnan natin kung paano ka tatakbo. Tigilan mo iyan. Kung gusto niyo siyang patumbahin, dapat niyo munang daanan ang bato ko. Chang'er. Kung hindi mo ako sasaktan, paano ako magpapatuloy sa pag-arte? Gusto mo pa bang mag-show? Naniniwala ka ba, pwedeng kitang Iban? Iban mo ang lola mo. Boss, pakisaway mo nga tong extra. Hinampas niya talaga ako ng totoo. Patay. May namatay. Ano? Ano ba tong nangyayari? Tao, hindi mo pa ba maintindihan ang sitwasyon? Ito ay ang Rules Bizarre Tale. Naku po, totoo pala ang mga multo. Totoo ang sinabi ni Wan Yu. Tulong, gusto ko nang umuwi. Magandang palabas. Napakaganda talaga. Tingnan niyo yung lugar kung saan dumadaloy ang sipon. Eksakto hanggang milimetro. Ang ganitong acting na puno ng pagnanais na mabuhay. Magaling si Xiaolu ngayon. Buksan niyo ang pinto. Palabasin niyo kami. Ano ba to, nakakainis? Sabi ko na nga ba, dapat tayong bumalik para maglaro ng kabaliktaran. Tara na! CJ, ang pagnanasang yon para sa kalayaan. Perpekto. Direk, tingnan mo, nawala na ang fog. Umaga na.
Palang pala tayo rito. Nakalipas na ang isang gabi. Ito na ba ang katapusan? Kung hindi, ano pa? Ang warehouse boss ay naging abo na. Ang mga natitirang multo na nagpapanggap. Sino pa ang gustong mag-overtime? Nasira ang mga patakaran, kaya bumagsak na ang kopya. Kamusta ang pag-absorb mo ng takot? Ang pagpapalakas ng sarili sa pamamagitan ng pag-ani ng takot ng iba. Parang plano ito para maging isang malaking kontrabida. Tara na, uwi na tayo. Mukhang hindi na natin makukuha yung ₱100 para sa extra roll ngayong araw. Ang bilis tumakbo ng direktor, parang kuneho. Na-detect na. May S-class linya na biglang sumabog sa Siki 3 district ng lungsod. Sa panahon ngayon, ang mga kakaibang kwento ay pagkain para kay Shenshu. Kung mayroong S-class na target at pumasok pa sa ating teritoryo, kunin na natin siya. Ikaw, tignan mo ang pagkakakilanlan ng target. Kung tunay na S-class na supernatural entity siya, hulihin mo siya. Gawin nating guardian spirit ng ating organisasyon. CJ! Hey, 哥们儿，首届民间食神争霸赛，奖金10000块。10000块，报！必须报！Ang mga estudyante ngayon, hindi nag-aaral ng mabuti. Nagpa-participate pa sa cooking competition. Baka maputol pa ang daliri mo. Iiyak ka pa sa nanay mo. Relax, legal show ito. Walang premyo sa pagpatay ng tao, kundi mga posas ang makukuha mo. Mga manonood, ito ang mga patakaran ng paligsahan. Una, kumuha ng sangkap sa ingredient area. 3 minuto lang kung sino ang makakuha, kanila na. Pangalawa, rule counter. Bawat team ay may isang pagkakataon para kunin ang isang mahalagang kagamitan sa kusina ng kalaban. Ipapakilala ko na ang mga kalahok na team. Galing sa malayong lupain, ang Eagle Tyrant Chef Team. Kasunod ang Sakura Cuisine Team at ang Ganges Alliance Team. At yung mukhang naligaw lang, ang 7 Fish Team. 7 Fish, mukhang easy prey lang yan. Kung handa na ang lahat, simulan na ang ingredient gathering. Nahuli tayo. Dayaan to, talagang dayaan. Walang tao na kayang tumakbo ng sonic boom ang bilis. Hinihiling kong isailalim siya sa body search. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, sa katawan ni Emeth, Xiaoqi, walang makitang mechanical assistance. Maaaring ang manlalarong ito ay nagsanay sa athletics. O baka natural lang talagang mabilis siya. Hayop, naubos nila lahat ng karne at seafood. Gagamitin ba natin yung mga natirang bulok na gulay para magluto? Mga kasama, sinabi sa rules, pwede tayong mag-counter. Dahil hindi sila nagpakita ng sportsmanship. Magtulungan na lang tayong 3 team. At block ang kitchen nila. Okay, dahil tapos na ang ingredient gathering. Pumasok na tayo sa pinakamalupit na bahagi, ang resource blockade. Gagamitin namin ang aming karapatan para kunin ang cooking oil ng 7 Fish Team. Walang mantika, tingnan natin kung paano sila magluluto. Kukunin namin ang mga pampalasa ng 7 Fish Team. Walang asin at spices. Tingnan natin kung paano ka magluto. Kukunin namin ang beef tank ng 7 Fish Team. Kahit mabilis kayo kanina, puro karne lang ang kinuha nyo. Nakalimutan nyo ang uling at lighter, di ba? Nasa amin lahat ng charcoal ngayon. Walang apoy, kakainin nyo ba ng hilaw yan? Naku po, nagtulungan ang 3 team laban sa 7 Fish Team. Walang mantika, walang asin, walang apoy. Ang natira lang sa 7 Fish Team ay isang bunto ng mamahaling karne at seafood. Paano na sila magluluto? Gagawa ba sila ng sashimi platter? Hindi, wala nga silang sausawan. Yung mga manlalaro ng 7 Fish Team, kayo naman ang mag-counter. May isang pagkakataon kayo para pumili ng isa sa 3 team at kunin ang isang bagay sa kanila. Tanong ko, aling team ang pipiliin nyo at ano ang kukunin? Gusto naming Mosen King. Sakura Cuisine Team. Kunin ang kanilang batang babae. Cooking competition ito. Hindi massacre scene. Kukunin namin ang kanilang. Kunin na lang natin ang cooking oil nila. Walang apoy, walang asin, walang mantika. Ito ang tunay na 3-no kitchen. Taya ako. Ang estudyanteng iyon ay maghahain ng isang plato ng top-class chilled raw meat. Hoy, classmate, kailangan mo ba ng 2 pusporo? Simulan na ang kompetisyon. 2 oras ang time limit. Ano kaya ang magandang gawin? Pag-isipan ko muna. Wala talagang apoy kahit saan. Ayos, tipid na lang tayo sa pagkain. Huwag ka nang kumain. Nasa paligsahan tayo, mga tol. Hindi ito survival challenge sa gubat.
Xiaoqi, ikaw ay isang S-class na supernatural entity. Sabihin mo sa akin, kaya mo bang magpaapoy? Pwede namang mamatay, pero yung apoy ko, medyo mataas ang human flesh content at may konting effect ng cursed soul. Ano ba ang balak mo? Sa mundo natin, may isang uri ng pagluluto. Hindi kailangan ng masalimuot na pampalasa. Hindi kailangan ng mamahaling mantika. Kahit kusina, hindi kailangan. Ang kailangan lang ay ang sining ng apoy. At kayang-kaya nitong lupigin ang kaluluwa ng bawat lasenggo. Ano yun? Ang aking specialty. Barbecue. Ha! Xiaoqi. Handa ka na ba? Magsisimula na tayo. Apoy, dumating ka. Dayaan to, sa lamang ka. Talagang high-tech chemical fuel yan. Referee, ay demand ko na itigil ang laban. May nakatagong props yan sa kamay niya. Report, base sa inspection. Walang fuel, walang pipeline. Ang apoy ng contestant na ito ay galing sa kanyang sarili. Ito ay tahasang paglabag sa Law of Conservation of Energy. Pero wala sa rules na bawal magliyab ng mag-isa. Tuloy ang kompetisyon. Walang mantika, walang pampalasa. Ang naive naman. Sige, simulan na. Ang ultimate encounter ng karagatan at kaparangan. Naku po, tingnan ninyo, ang contestant mula sa kabilang team. Ginagamit ang natural na amino acids ng seafood bilang panghalili sa gveth at ang anghang ng sili para sa stimulation. Ang cooking method na ito na lumalabag sa common sense ay tunay na isang henyo sa culinary world. Huling 10 segundo. 全员停止动作，时间到。各位， Kahit na ang ingredient area ay nawasak at na-relocate, ang tatlong top chef teams ay nagpakita pa rin ng divine skill gamit ang natitirang gulay. Ngayon, tingnan natin ang resulta ng judging. 英法队的 Hindi ka pani-paniwala. 分子料理素肉排。不可思议！ Gamit ang soybean protein at beet juice. At sa pamamagitan ng centrifuge, na-simulate nila ang fibrous texture ng medium rare steak. Ito ang kapangyarihan ng teknolohiya, elegant at sophisticated. Para sa team ng Sakura, ang Karezan Return, pinakadalisay na kombu bro stew. Ang umami flavor na ito ay purong galing sa premium dried shiitake at seaweed fermentation. Ganito yung klase ng ambience simple, elegant, at puno ng kahulugan. Ay para akong nakakita ng nahuhulog na cherry blossom sa Kyoto. Hindi na ito pagkain. Ito ay pagkagutom. Para sa team ng Ganges, ang 9 Heavens Mystical Spice Vegetable Assembly. Ang komplikado, 79 na uri ng pampalasa ay sumasayaw sa dila ko. Kahit walang karne, ramdam ko ang karnabal ng buhay. Ito ay talagang rurok ng vegetarian cuisine. At panghuli, ang team na sabay-sabay tinarget ng 3. 7 Fish Teams Land Sea Air Primitive Barbecue. Kitang-kita, sa sandaling ito, walang saysay. Ang kinain ko kanina ay sining. Pero yung hilig ko sa mga barbecue, yan talaga ang instinct ko, Ang gulay kanina ay talagang masarap. Pero ang kinain ko lang ay spiritual na consolation. Tanging sa isang subo ng barbecue na ito, ako'y nakaramdam na ako'y buhay pa. Yung amoy ng sunog, ang laman na ito na agad na nalock ng black fire, ay nag-micro-explosion sa loob ng bibig ko. Ito ay ang ultimate summoning, sa memorya ng ating ninuno ng kanilang sakupin ang apoy. Hindi ako naniniwala, kahit na may karne siya, hindi niya matatalo ang aking sining. Ang lasa na ito, ang pakiramdam na ito, para akong nakakita ng batang tumatakbo sa dapit hapon. Iyon ang aking kabataan. Yung panahong nag-ipon ako ng isang buwang baon sa tabi ng kalsada, para lang sa babaeng gusto ko, upang bumili ng isang tusok ng barbecue. Kahit simple lang, pero yun ang simula ko bilang isang chef Bigyan mo ako ng subo, kahit isang subo lang. Huwag kayong mag-agawan, nasa tiyan na ng pinsan ko lahat.
Lahat bumoto ng, ang nanalo sa paligsahan ay ang 7 Fish Team. Premyong 10,000 piso. Kuya, ito ba ang tinatawag ninyong pera? Ilan ang mabibili nitong milk tea? Sa totoo lang, hindi ganun kalaki. Hindi man lang makabili ng isang milk tea. Parang symbolic reward lang. Para magkaroon ng konting encouragement. Para mas exciting. Para kay Xiaoqi, tandaan mo, itong berde, ito ang jade level na pera. Mas maliit ang halaga nito kaysa sa pula. Pero mas mataas ang level nito. Sa mga street vendor, makakabili ka ng 10 pack ng spicy sticks. O kaya 4 na skewer ng candied hawthorn. O kaya isang milk tea. Ito na ang pinakamalaki kong maibibigay. Dapat mong tipirin. Nakalimutan ko na ang package. Saan tayo pupunta ngayon? Tara, mag-shopping tayo. Xiaoqi. Ngayon, ay i-upgrade kita ng kuya mo. Tara, tingnan muna natin ang mga damit. Boss, ispack mo na lahat. 给我包起来。 Pumili ka ng gusto mo, ako ang bahala. Paano naubos ang 10,000? Hindi pa ako nabibili. 我还没买够， Wala ng pera, pwede naman tayong mang-hold up. 抢啊！ May pinsan ako, dapat sa akin ang lahat ng kayamanan sa mundo. Bilhin natin lahat. 全买下啦！ Kuya, mukhang nahihilo ka na. Benta mo sa akin. 我要买，买，我买。 Sino ako? Nasaan ako? 清晰妹得， Ay puta, 我去， nabati 我 ako. 中邪了！ Sabi ko na eh, may daga pala dito. Kanina ko pa napapansin itong binata, ang yabang ng paggastos. Yung amoy ng pagnanasa. Sobrang sarap talaga. Ikaw ang naka-impluwensya sa akin. Senli. Hindi. Gigi. Hayaan mong magpakilala ako. Ako ay si Greed. Isa ako sa mga miyembro ng Zengisi. Matalas ang pang-amoy ko. 3 kalye pa lang, naamoy ko na. Yung nakakaakit na, amoy ng top level na Gigi. Zengisi. Anong trabaho nila? Siyempre, tumutulong sa mga tao na linisin ang mga Gigi. Hindi ganoon kasimple yata. Mukha kang masamang tao. 不像好人。 Gay miss. Ngayong nahuli na kita. Sumama ka na lang ng maayos. Para sa re-education. O gusto mong baliin ko lahat ng joints mo. At gawing mga buhol. Tapos pilitin kitang sumama. Sumama sa iyo, ang dumi-dumi ng laro mo. Pero ang ganda-ganda ng pangako. Pinsan, ano ba talaga ang gusto nitong lalaki? Gusto niya bang mag-illegal detention? Isang S-class na Gigi na nasa tuktok. Kasama pa ang isang purong tao. Ang kombinasyong ito ng magkaibang lahi. Para kang nagpe ng steak sa mabahong tokwa. Ang weird at ang cheap. Hindi mabaho ang pinsan ko. Anong klaseng analogy yan? Sinabi niyang tokwa ka. Ano naman kung steak at tokwa? Fusion cuisine yon. 美食好吗？ Sino ka ba talaga? Base sa itsura ng equipment mo, mataas ba ang level mo? Sa official rating ng Zengisi, ako ay tunay na S-class. Low level na Gigi. Ano nang sinabi mo? 什么？ Sinabi ko na iyan. Ang rating, para lang yan sa pagpapasarap ng mga tao. Mababang uri na multo, mababa talaga. Galing ka ba sa Peking Clinic, mukha kang botched? Nagulat ka, no? Gulat ka sa kapangyarihang lampas sa tao. Kami sa Regular 4, hawak na namin ang katotohanan. Dahil dito, kontrolado namin ang kapangyarihan ng mga multo. Para lipulin kayong mga halimaw na urban legend. Tare, kontrol ang tawag mo dito. Mukhang kalahati ng mukha mo, lasog na parang tokwa. Hindi to pagkontrol ng kapangyarihan. Ito'y pagpilit lang para mabuhay ka pa. Ah, ganun pala. Nakatsamba ka ng malas na multo.
Pinilit mong isiksik sa katawan mo. Ang ganitong pagsasama-sama ng sapilitan. Mabibigo rin yan sa huli. Ang lakas mo ngayon, bayad yan gamit ang organs mo. Ang dugo mo, kahit ang kaluluwa mo, upa yan sa multo. Pag bumigay na ang katawan mo, ang laman sa'yo, magiging ganap na halimaw. Ito ba ang sinasabi mong mataas na kapangyarihan? Utang dito, utang doon. Sa huli, kahit abo mo, isasangla mo pa. Tumahimik ka. Ano ba alam ninyong mga halimaw na nagtatago sa dilim? Para sa kinabukasan ng sangkatauhan. Wala iyang sakripisyo na iyan. Ito na iyon. Purong galit na level S. Ipaubaya mo pa. Ang galit mo, ang hangad mong pagpatay. Lahat yan, gasolina ko. Anong klaseng daya to? Walang saysay. Kahit gaano karami ang enerhiya mo, lahat yan, sipsipin ko. Kung ganyan ang gana mo, mamamatay ka ngayon ng husto. Ito ang sama ng loob mula sa mga pinaslang. Tingnan natin kung ilan kaya ang masisipsip mo. CJ, kahit gaano karami, kaya ko lahat. Triple Soul Cannon. Ay naku, gaano karaming takot ang naipon nito. Bakit di ka na sumisipsip? Nasaan na yung dating tapang? Busog ka na ba? Ikaw ay baliw. Ako ay executor ng Regular 4. Kung patayin mo ako, hahabulin ka ng organisasyon ko kahit saan ka pumunta. Kung dito, lubusan kitang puksain. Wala nang makakaalam na ako ang may gawa. Sa susunod mong buhay, maging mas maingat ka. Kuya Isda. Ang ilong ni Third ang galing. Mas tumpak pa sa radar. Ano nang kailangan ninyo sa akin? Makipaglaro kami. Ang boring ng summer vacation. Hindi na naman. Gusto ko lang ng tahimik na bakasyon. Maligayang pagdating sa kwentong multo. Mabangis na ebolusyon. Dito, ang pinakamalakas na mandaragit lamang. Ang makakaligtas hanggang dulo. Talunin ang lahat ng grupo. Saka kayo karapat-dapat na hamunin ako. Isang buwayang multo, ano nang kayabangan mo rito? Maniniwala ka ba kung sabihin kong 3 segundo lang, gagawin kitang sapatos? Sa aking kwentong multo, ang tuntunin ay sanhi at bunga. Ano nang nangyayari? Kuya, hindi ko akalain na ganito ka pala. Parang dapat kang managot. Bagamat natural sa pusa ang kumain ng daga. Kailangan pa rin nating maging makatao. Ghost Crab. Simula na ng elimination round, ang target ninyo. Talunin ang ibang mga grupo. Ang mananalo, makakahamon sa akin. Ang matatalo, mananatiling hayop magpakailanman. Ito'y Battle Royale, Insect Edition. Tara na, masyadong malawak ang lugar na ito. Paano kung may lawin na biglang bumaba? Hindi sasapat ang laman ko para sa ngipin niya. Narito na sila, ang unang kalaban natin. Hindi ba't ito ang hometown battle god? Xiaoqi, ikaw na, umakyat ka mula sa balkonahe at pasukin mo. Buksan mo yung security door para sa amin.
Ano tong mga pusakal at asong kalye na to? At itong hamster at loro, ano nang nangyayari? Ma, wag kang mananakit. Ako to, anak mo ako. 我是你儿子。 Ano ba, ang ingay ng daga na to? 这耗子吱吱叫唤个什么劲儿？ Sumasakit ulo ko sa kanya. Jayang Xiaoyu. Siyempre, tong siraulo ang bumili nito. Isang bagsakan, ang dami. Magbubukas ba siya ng zoo dito sa bahay? CJ, pagbalik niya, 回来的。 tingnan natin kung paano siya pagbabayarin ko. Ikaw, Xiao Sang. 别拆我家，小三！唉， Mukhang iisa lang ang paraan. Sundin na lang natin yung mga rules ng kakatuwang kwento. Talunin natin yung boss na may ulong buhaya. BLJ, gutom na ako. Gutom na. 饿了。 Pero ngayon, buong pamilya nasa ilalim ng mahigpit na bantay ni Mama. Wala rin akong pera pang order ng pagkain. Uminom ka na lang kaya ng gripo tubig para mailaman tiyan. Sabi na nga ba, hindi ako emergency food. Hoy! Moshi Moshi. Ako'y isang yakitori skewer. At isang yakitori skewer ng sake. Dinala niya rito ang mga living gods na to tapos iniwan na lang. Sa huli, ako pa rin 还得老娘 ang mag-aalaga sa inyo at magpapakain. Oh, nakaligtas ako. Mga bro, ang Thriller Paradise Suicide Squad, official na aalis na. Hoy, Pear. Tao ka ba dati? Pwede ba tayong mag-usap? Masarap ang dahon. Ay, sayang, dahil masyadong mababa ang species level nitong dalawang to. Na-zero out na ng rules ang intelligence nila. May nakita ba kayong ibang mga hayop na nagsisipag-grupo? Kailangan din nating manalo at maging tao ulit. Kaya wag na tayong magsayang ng oras. Tara na! Lumipad ka at mang-asar para ma-distract sila at ma-absorb ang atake. Xiao Sang, gamitin mo ang advantage ng lahi mo. Punta ka sa harapan at harapin mo. Xiao Qi, ikaw ang mag-jungle. Sumuko na kayo. Tulong. 彪哥， Ngayon, hindi ka na natatakot sa mga multo. Natatakot ako sa kanila, hindi mo naiintindihan. Wala to sa lakas. Ito'y takot na nakaugat sa kaluluwa ng tao. Takbo. Lahat ng natural na instinct ng hayop mukhang na-activate na. 他出来了。 Nabaliw na naman ang mga to. 又疯了。 Protein na handang kinain, di ba? Hindi na ako magpapakumbaba. Ikaw, mabilis kang nakapag-adjust sa bagong katauhan mo. Handa na ba kayong lahat? CJ! Naaamoy mo pa ba yung kakaibang amoy ng buhaya? Dahil sa mabangong ilong ni Xiao Sang, tinutugis natin ang kakatuwang buhayang iyon. Ang bait naman ng mga batang to. 挺乖的嘛。 Magandang binibini, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Medyo walang modo ang aking mga anak. Ako ang hari ng pusa sa lugar na ito. Kung gusto mo, pwede tayong magtulungan sa pagpapalakad ng teritoryong ito. At ipakilala kita sa mga nandito.
Nakikinig ka ba? Nahanap ninyo ako. Sa rules ko, ang survival of the fittest ang tanging katotohanan. Kayong mga cute na alaga na hindi man lang sapat para pampuno ng ngipin. Handa na ba kayong maging putik sa ilalim ng lawa? Piao, umakyat. Xiao Sang, humarap ka ng direkta. Xiao Qi, hanapin ang tamang pagkakataon at sakmalin ang mata niya. Mukhang kasing tigas ng steel plate ang balat niya. Walang epekto sa akin ang mga pek nyo. Tingnan mo to. Kahit nasa lupa na kayo, hindi nyo pa rin ako kayang talunin. Ang mata ko. Sino bang hamster ang nag-i-air raid? Xiao Qi, atakihin mo ang lalamunan niya. Ang crazy evolution rate ng Strange Tale na ipasa na. Ibinabalik ang kalagayan ng mga survivor. Mas masarap pa rin maging tao. Bumalik na rin ang aking 1,500 degrees na astigmatismo. Nagbalik sa normal ang mundo, ang sarap sa pakiramdam. Sa wakas, hindi na ako yung lorong puro kanta lang ang alam. Biao-je. Ang malas talaga. Kuya Fish, gutom na rin ako. Huwag, uwi na kayo. Tara na. Sandali lang. Illegal trespassing to sa private property. Ma, nakauwi na ako. Ang lakas ng negative energy. Talagang nanay ni Kuya Fish. Jayang Xiaoyu, lumaki ka na ba't ang tapang mo? Dinala mo pa dito yung mga hayop mong kasama. Kaya mo ba silang buhayin? Ako na naman ang maglilinis ng dumi nila. Ma, ipinaiwan lang yon ng kaibigan. Nakuha na nila. Talaga. Ano na naman kaya ang pinagkakaabalahan nitong batang to? Ma, ipakilala ko sila. Ito si Xiao Sang. Ito naman si Piao. Kaklase ko sila. Hisha, yung kulay ng balat mo. Taga saan ka ba? Hindi ako. Taga-ibang bansa siya, galing Iceland, sa Nordic countries. Doon kasi halos hindi nasisikatan ng araw, kaya ganyan kulay nila. Tawag dyan, high-class gray. Totoo ba yan? Parang niloloko mo ako. Totoo, promise. Sige na, kung kaklase naman pala, kumain na kayo dito. Lutuan ko kayo ng masarap. Ano gusto nyo? Gusto ko. Ay putek. Pwede ba, tingnan mo muna ang sitwasyon. Ano? Live na tao. Anong klaseng live na tao? Tita, okay lang kahit ano, hindi ako pihikan. Pwede lalaki, babae, matanda, bata. Kahit sino. Ano ibig sabihin yan? Mukhang may generation gap na talaga ako sa inyong mga kabataan. Ma, internets lang yon. Internets lang, gets mo, parang code language. Magluto ka na lang kaya. Xiaoyu, yung mga kaklase mong babae. Nagkukulang ba ng pagkain sa school? Mukha silang mga gutom na gutom. Parang nasa refugee center ang dating. Yung estudyanteng si Piao, bakit hindi ka kumakain? Siya, nagfa-fasting siya ngayon. Hindi na kailangan kumain, amo ilang busog na. Sige na, Piao, Xiao Sang. Balik na kayo sa school. Bakit, Kuya Fish, hindi pa kami nagsasawa? Kung magtatagal pa kayo, baka dalhin kayo ni Mama sa Seswika Department para magpa-check up. Sino iyon? Mukhang umangat ang fighting skills mo. Pinsan, may dala ka bang band-aid? Wag na lang pala. Yung tangang si Greed, wala nang response. Mukhang tuluyan niyo siyang pinatay. Sino sila? Ano trabaho nila? Sa madaling salita, mga taong gagawin ang lahat para sa kapangyarihan. Mga Frankenstein sila. Pinapasok nila ang supernatural entities sa katawan nila at nagpapalit ng anyo para lumakas ang laban. Akala niyo ba solid kayong grupo? Totoo kaibigan tingin mo sa kanya. Pero ano tingin niya sa'yo? Isang kasangkapan na pwedeng itapon anytime. Isang zombie na pang-amoy lang. At ikaw? Sa paningin niya, wala kang physical form. Backup plan ka lang.
Kapag wala ka ng silbi, kapag hindi ka na nakakapagbigay ng emotional support, itatapon ka rin niya. Totoo ba sinasabi niya? Gising kayong dalawa. Yang cheap na divide and conquer tactic na yan. Hindi na ginagamit sa mga third-rate na drama. Nadali pa rin kayo. Ikaw, gwapong lalaki. Dapat ang kinaiinggitan mo yung ace-class supernatural na kasama mo. Ang lakas-lakas niya. Kaya niyang kontrolin ang buhay at kamatayan. Pati buhay mo. Wala siyang respeto sa'yo. Laruan ka lang niya. Hindi mo ba gusto yung ganong kapangyarihan? Hindi mo ba gustong tapakan siya? At gawing dependent siya sa'yo? Ang tanga-tanga. Ikaw talaga ang pabigat sa akin. Si Aoki, ang lakas mo kumain. Alam mo ba, para lang makabili ako ng milk tea para sa'yo. Ang laki ng allowance ko ang kinain. Sino ako? Nasaan ako? 我是谁？我在哪儿？ Kanina ba, nasabi ko ba yung dapat itago? Ano ba tong malaking sekreto? Gusto mo pa ng isa? Gising na ako. Sobra-sobrang gising na. Walang kwenta. Sa puso ng tao at ng mga halimaw, may buto ng inggit na nakatago. Kapag ginulo ko lang ng bahagya, ang butong iyon, tutubot magiging malaking puno. Lalamunin ang lahat ng pag-iisip ninyo. Tingnan mo ang mga ex-class na kasama mo. Kahit mahina sila, hinati-hati nila ang atensyon ng gwapong to sa'yo. Kung patayin mo silang lahat, tapos ikulong mo siya sa dungsyon, siya na lang mag-isa ang sayo. Ako'y langgam na kayang durugin ng basta-basta. Bakit ako maiinggit sa grupo ng mga langgang mas mahina pa sa akin? E di inggitin kita sa ganda niya. Tingnan mo yung babaeng zombie. Ang kinis-kinis ng mukha niya. Mas maganda siya kaysa sayo. Gutayin mo na yung mukha niya. Sabi mo, mas maganda siya kaysa sa akin. Sa tingin mo mas maganda siya sa akin. Patayin na lang kita. Kapag pinatay ko lahat ng taong nag-iisip na mas maganda siya sa akin. Lahat sila. E di ako na ang pinakamaganda. Sino man ang magsalita, patayin ko. Para walang maglakas loob na sumagot. Ito ang tipikal na physical level na pagpantay. Ang iba sa ganda umaasa. Ang pinsan ko sa pagpupuksa. Ang paraang ito ng pag-solve sa pagkakaiba ng panlasa mula sa ugat. Sobrang epektibo. Loko-loko. Dahil hindi kita makontrol, ipapapatay kita ng mga kasama mo. Sige, patayin niyo ang babaeng mayabang na to. Patayin! Paano tayo mananalo sa agwat? Ang daladalang ninyong karamihan. Tinatambangan ako. Paano nangyari to? Ang koneksyon ko sa isip, naputol dahil sa pisikal na karahasan. CJ, kung walang kwentang mainggit sa iba, edi, sa sarili ko na lang ako maiinggit. Bakit ang hina-hina mo? Bakit ang pangit ng kutis mo? Bakit palaging mababa ang ihi mo? Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Kahihiyan ka ng buong batch. Naiinggit ako sa mas malakas na sarili ko. Papatayin ko ang sarili ko ngayon. Ayos, pamilyar ako sa move na to ah. Ito ba yung sinasabi nilang self-sift? Galit na galit, pati sarili minumura. Ganito lang ba ang level mo? Parang kuting ka lang. Nangangalmot ka ba? Magulo ka lang sa buhok. Magulo ka pa sa laban parang bata. Baka galing ka sa kabilang siwing machine room. Pinadala ng demonyo. Murahin mo. Tuloy mo lang, bawat paghamak, magiging lakas ng halimaw sa katawan ko. Naiinggit ako sa kayabangan mo. Naiinggit ako sa talas ng dila mo. Lalong lumalakas ako. Si Aoki, tumigil ka na. Huwag mo siyang bigyan ng experience. Habang mas minumura mo siya, mas tumataas ang depensa at atake niya. Hindi ako maniniwala. Akala mo ba sa laban, aso ka? Parang rainbow na pinarangalan ng 3 beses sa machine room. Ikaw, patay, patay, patay. Ako ang kapatid ko. Sabi mo, kinokontrol mo ang Fizz class na Ghost Shadow. Hihi! Katawa-tawa. Isa ka lang host ng kapangyarihang ito. Ginawa mo ang sarili mong baliw na matandang babae. Akala mo malakas ka. Pero sa puso mo, alam mo, na isa ka lang basura. Ano ang sinasabi mo? Kahit ilan pa ang patayin mo. Kahit ilang Ghost Shadow ang makasama mo, hindi ka aabot sa level ko.
Ay, kahit sarili mo, inaayawan mo rin. Ganitong klaseng basurang kapangyarihan, karapat-dapat bang tawaging S-class? Baka naman talagang naniwala na siya sa sarili niya, na siya'y isang walang kwentang basura. Kung ganon, baka ang inggit na iyon ay maging kawalan ng pag-asa. Ang inggit, nakakapagpalakas ng tao. Pero ang kawalan ng pag-asa, nagpapasara lang ng puso't isip. Imposible, hindi ako mamamatay. Ano ka man, hindi na importante. Sa susunod na buhay, mag-ingat ka. Talagang nakapaglaro na yung pinsan ko ng Mobile Legends. Yan ba ang S-class na halimaw? Parang S-class na basher na naka-divine items lang yan eh. Mga basura, lahat kayo basura. Si Inggit, yung tangang yun, natalo rin pala. Hindi ba't palagi niyang sinasabing siya ang reyna ng mind control? Paano siya natalo? Si Greed at si Envy, parehong natalo. Ibig sabihin, hindi basta-basta yung S-class na kalaban. Ang hassle naman. Kung pareho na silang patay, ibig sabihin, masama ang feng shui ng lugar na yon. Baka pwede tayong mag-file ng report para lumipat ng assignment. O kaya, padalhan na lang natin ng bomba. Nakakapagod talaga maglakad para lang pumatay. Tumahimik ka, ngayon 3 tayong sabay na lalaban. Hindi ako naniniwalang matatalo pa tayo ng isang S-class, 3 pa tayo. Hindi siya makakabawi. Huwag kang magmadali, hintayin mo ako, sandali lang. Ang bagal mo, baka mapahamak ka naman. Xiao Yu, Xiao Qi, magpahinga muna kayo. Huwag kayong laging nakatingin sa screen. Namumula na yung mata mo sa 1,500 degrees mong salamin. Nasaan si Papa? Malapit na ang weekend. Bakit hindi pa siya umuwi? Nag-business trip na naman. Naalala mo ba? Mga 10 o 15 araw siya mawawala. Hala, ito yung Thief game na nilalaro ko Na-transmigrate ako sa Game World. Oh, matapang na binata. Ikaw ang piniling hero ng tadhana. Puntahan mo ang Demon King's Castle at talunin mo ang Demon King. Barangay Captain, ito ba yung sinasabi mong magliligtas sa mundo? Mukhang medyo. May topak. May kakaibang ingay sa kusina. Kumakalog yung pinto ng ref. Yung braised pork na niluto ni Mama, bigla na lang nawala. Yung magkakapit-bahay namin, biglang nawala sa kalagitnaan ng gabi. Nakuna ng Tiffy yung katawan. Tumatalon-talong parang engkanto. Ayos. Naimpluwensyahan sila ng kapangyarihan ko. Matulog kayong mahimbing. Nasa malalim na tulog na sila. Sa panaginip ni Sloth, inihalo ko yung walang katapusang pagnanasa ko. Malamang, nalulong na sila sa kanilang mga pagnanasa ngayon. E di ano pang hinihintay natin? Kilos! Mukhang interesting yung village na to Naglalaro ng key. Siyempre, una sa lahat, kailangan magluot ng mga resources sa paligid. Magnanakaw. May baliw na pumasok sa bahay namin, kahit yung tinago kong pera sa loob ng 3 taon. At yung tuyo na kinain sana namin sa New Year, kinuha niya. Mga kababayan, magpakahinahon kayo. Ito ang ating hero. Siya ang pinili ng tadhana mula sa ibang mundo. Ang mga kilos ng isang hero ay puno ng malalim na kahulugan. Anong malalim na kahulugan, kalokohan? Nandyan pa siya sa bubong ng bahay namin, naglulundag-lundag. Normal ang collision volume. Walang invisible wall. Ang ganda pala ng freedom ng larong to. Aray, aking mahal na hero, wag na po kayong maghanap sa mga kahon ng mga tao. Ito pong hero sword at itong lumang iron armor ay para sa inyo. Pakiusap, umalis na po kayo ngayon din. Puntahan ninyo ang Demon King at talunin ninyo siya. Iligtas ninyo ang kahit ano na lang po. Quest reward by 2. Ayos. Una. Target. Demon King's Castle. Ganito na lang. Madali kong tinapos ang mga kalaban sa daan. Dumating ako sa harap ng kastilyo ng Demon King. Yan na siguro yung Demon King's Castle sa harap. Tara na. Dalhin na natin tong S-class na halimaw pabalik. Ang cute naman ng batang to. Gusto ko talagang buksan yung ulo niyang punong-puno ng laro para makita ko kung ano talaga ang laman. Ay naku, ang sarap naman ng spare ribs dito. Walang buto-buto. Wala pang nagdadasal na multo sa tabi.
Ito yung nakakatulog na nakakatakot. Kung dadagdagan mo pa ng milk tea, baka pag-isipan ko pang nagumising para tapusin ka. Parang nagbago yung mundo. 发生改变了。 Anong klaseng kapangyarihan ang nakagambala sa takbo ng mundo? Dumating ka rin, Jayang Tol. Yun nga. Sino ka ba talaga? Ako ikaw. 是你， Ikaw ako. Nagkaka-split personality ka na. May recommend akong ospital. Tangang tao 愚 ka. 蠢的人类， Hindi mo pa ba napapansin? Ninakaw na yung bahay 被 mo. 偷了！ May kalaban. 敌人， Gising na kagad, 给 Tol. 老子醒过来！ Paano ako gigising? 怎么醒？ Physical awakening, pre. 啊！ Ang lakas naman ng hampas ng gago. 等等， Sandali, Xiaoqi. Teka, ano ba ginagawa ko? Kung sakaling nadala na si Xiaoqi, edi hindi na ako mag-aalala araw-araw. 受怕了吗？ Edi hindi na ako gagastos pang magpa-milk tea sa kanya. Edi makakabalik na ako sa normal na buhay. Eh bakit pa ako pupunta? Tangang-tanga lang ang pupunta. Ang hayop sa panaginip naghuhotpot pa. Kadiri talaga. Inaantok na ako. Nandito na rin yung delivery ko. Sino yan? Ako yung tanga. Dahil tao ka. Pinabayaan kitang mabuhay. Sumunod ka pa rin. Huwag nang magdaldalan, patayin mo na. 赶紧杀了他！ Hoy, Tol, curious na curious talaga ako. Yung nakakatakot na to na walang awang pumapatay. Bakit hindi ka kinain bilang merienda? Ang ginawa pa, pinakain ka ng maayos. Anong klaseng diskarte ba ginawa mo? Bitawan mo siya. Habang nakikipag-usap pa ako ng maayos. Makipag-usap. Sa amin. 我们， Sabi ni Xiaoqi, ang pagkontrol ng galit ay parang nagpapatakbo ng pressure cooker sa utak. Una, ano, purong galit ang nararamdaman kong enerhiya. 真正的怨气， Impossible. 可能 Sa katawan ng isang tao, paano nagkaroon ng ganitong galit? Nakontrol din niya ang nakakatakot. Hindi. Walang bakas ng kati sa katawan niya. Galing mismo sa buto niya ang lakas na to. Malaking problema. Hindi ordinaryong tao tong batang to. Kung ganun, isama na rin natin siya. Dalhin natin para pag-aralan. Parang nag-upgrade ang utak ko mula sa ordinaryo papuntang quantum computer. Kahit parang puputok na ang ulo ko sa sakit. Pero bakit parang kaya kong basagin ang tulay ng isang 怎么 suntok? 回事？ Hoy, kayong tatlo. 三个， Kanina, sabi niyo dadalhin niyo ako para pag-aralan. Saan niyo nakuha ang lakas ng loob? Natalunin ako. Tol, nagustuhan kita. Hindi, nasaan na yung pressure kanina? Biglang naging extra na lang. Ang bilis ng pagbagsak ng enerhiya. Mas mabilis pa sa paghihiwalay ko sa ex ko. Akala ko lifetime membership. 永久会员， Pero 5-second trial lang pala. Hayop talaga. Mukhang yung kinulektang takot sa set. 那点恐惧值， Pang start lang pala. Ito yung closing 2 hours charging. 5 seconds talk time. Ito na, mga kaibigan. Late na. 不早了， Uwi na kayo't 早点回家 magpahinga. 一起睡吧。 Paalam na. 那你累。 Gusto mong umalis? Nagpaalam ka ba sa akin? Aray, hoy tol, huwag kang magmadali. Tingnan mo, maganda ba ako? Halika rito, mabait ka naman. Sumama ka sa akin. Dito, walang lalaki ang makakatanggi sa pagnanasa ko. Isang tingin lang sa mga mata ko. Kaluluwa mo'y akin na. Halika na. Tingnan mo ako. Tingin ka ng tingin, wala akong makita. Malabo ang mata ko, 1,500 grado. Sa paningin ko, parang walking mo sa ikalang. 行走的马赛克， Gusto mo akong kontrolin, dream on. 是我。 Basta hindi kita nakikita, safe ako. Hoy, parang bumaba ang skills mo ah. Ni hindi mo maakit ang isang tulad niya. Tumahimik ka. Physical hack lang yung ginawa niya. Tama na, huwag kang magpanggap. Matulog ka na, bunso. Nandyan ang milk tea na gusto mo. Nandyan ang laro na hinahanap mo. Pati yung buhay na walang pasok. Pagtulog ka na, lahat ay magkakatotoo. Gisingin mo ko, tang ina. Walang epekto.
Dagdagan pa. Anong tulog-tulog, Tara, gising. Huwag mo kong suntukin. Gising na ko, gising na. Pasensya, sanay ako sa puyatan. Sobrang alerto ako ngayon. Ano ba tong nangyayari? Bakit hindi gumana ang eternal sleep ko sa kanya? Mga walang kwenta, ako na ang bahala. Ang hina mo. Nasaan ang galit mo? Ganito lang ba ang determinasyon mo? Magalit ka. Pakilusin mo ang dugo mo. Sa galit mo lang mararamdaman ang kapangyarihan. Ang galit ay nagdudulot ng kawalan ng pag-iisip. Kapag mas galit ka, mas nagiging basura kang nagsisigaw lang. Tara na. Dalhin natin tong multo para i-dissect. Tumayo ka. Bumangon ka, tang-ina. Bigay mo kamay mo. Sabi ko na nga ba, hindi ko papayagan ang maruming kamay mo. Nahawakan siya. Ano man ang uri niya, basta may hininga pa, dadalhin natin para i-slice. Ngayon din, malalaman ko kung tao ba siya o halimaw. CJ, halika rito, bunso. Ipapakita ko sa'yo ang pinakamasarap na bagay sa mundo. Isang mababang uri ka lang. Paano mo ako maaakit? Nakapagdaan ako sa daan-daang 18 panandang pandagdag na laro. Ang charm mo pang kindergarten lang. Matulog ka na. Ang sarap talaga ng tulog. Kahit nakakahiya ang pagtakas, epektibo naman. Tulog ka ng tulog, gising ka. Ako ang hari ng puyatan, kaya kong maglaro ng isang araw. Tapos pumasok pa sa umaga. Ang powers mo, hindi kayang basagin ang isang bote lang ng energy drink ko. Naku, ang full power na to, sobrang bigat sa katawan. Parang naubusan ako ng energy. Sige lang bato ng 5 segundo. Sabi ko na ganitong klaseng cheat o advantage, siguradong may time limit yan. Hindi pwedeng forever. Naubos na ang rage niya. Tapusin na natin to. Magalit ka. Ang pakiramdam ng pagkawalang kaya. Hindi ba gusto mong pumatay? Magalit ka pa. Sunugin mo ang pag-iisip mo. Gago. Ibalik mo siya sa akin. Basura. Tapos na. Dalhin natin. Dahan-dahan nating i-slice. Anong klaseng halimaw ang ganito kalakas? Isang bagsakan, ang daming rage ang naipon. Nakakatakot, yung galit ng kakatwang nilalang na iyon umaagos. Sila'y nagtitipon dito. Ganito karami, hindi lang sa lungsod na ito. Buong bansa. Isang sinaunang kapangyarihan. Kinaya ko. Ang patalim dumating. Anong anyo na ito? Gaano karaming takot ng mga tao ang kinain niya? Impossible. Saan galing ang ganito karaming put para suportahan ang pagbabagong anyo niya? Kayo lang ba, 3 mababang uri ng nilalang, ang maglalakas loob na hadlangan ang inyong hari, at gustong kunin ang mahalagang kaibigan ko? Ganon ba? Director He, binabati kita. Isang araw pa lang ang iyong short drama online. At ang views ay lumampas na sa 10 bilyon. Buong internet ngayon, pinag-usapan ang Internal Ancient House. Don't open the door. Ano ang masasabi mo sa biglaang pagdagsa ng popularidad na ito? Ano ang iyong saloobin? Sa totoo lang, swerte lang talaga. Bukod sa henyong konsepto ng aking script, ang pinakamahalaga ay ang mga artista at ang kanilang buong pusong pagganap, yung takot na totoo, nakakasakal. Iyan ang kaluluwa ng seryeng ito. Tama, pagdating sa mga artista, ang pinaka-pinag-uusapan sa buong internet ay yung isa, yung gumanap bilang creepy clone.
Maraming manonood ang nagsasabi, natatakot sila sa tingin ng mga mata niya. Meron pang iba, natatakot patayin ang ilaw sa gabi dahil sa kanya. Yung ganitong klaseng takot hanggang buto. Talagang antas Diyos na ang galing. Yung artistang iyon, siya ay talagang napaka dedikado. Siya nga ay isang tunay na henyo. Sa pagganap ng isang tao lang, nakamit niya ang takot ng 10 bilyong manonood sa buong internet. Ngayon, sabihin mo sa akin, paano niyo gustong mamatay? Impossible. Magalit ka naman. Gaya ng sinabi ni Xiaoqi. Mga hamak na mababang uri lang na kaluluwa. Huwag na kayong magpakita para mapahiya. Hoy, Xiaoqi, gising. Xiaoqi, dumating na ang order mo. Pure milk tea, extra sugar, no ice. Nasaan ang order? Bakit mo ko ginising agad? Anong mga kaluluwang yan? Kayong dalawa, kayang-kaya kong patayin. Makinig ka, Xiaoqi. Yung kontrata natin dati, milk tea para sa buhay mo. Ipinapahayag ko ngayon. Walang saysay na iyon. Pwede kang magyabang sa kanila. Pero kung sa akin, papatayin kita. Mali ako, pakiusap pinsan, kahabagan. Kanina lang, nagwala lang ako. Sabihin mo. Magbibigay ka pa ba ng milk tea? Double. Hindi, 10. Ulo, ulat, nawalan na ng koneksyon ang ibang miyembro. Interesting. Matagal-tagal na rin simula ng huling gamitin ko. Yung pinakamataas na antas ng kaluluwang kontrolado ko. Kung ganito ang sitwasyon, ako na mismo ang lalaban. Ituturo ko sa kanya kung ano ang tunay na panuntunan. And by Ghostly Cousin, Extra Chapter. 10,000 So Demon Lord. Mia. Pareho pa rin ang lasa ng luto mo, hindi masarap. Kahit na mga nilalang ng kadiliman tayo, hindi naman kailangang dark cuisine ang gawin, di ba? Anong sinabi mo? Ulitin mo nga sa akin. Naniniwala ka ba? Napuputol-putulin kita ngayon at itatapon sa kaldero. Wag kainin ko. May, makinig ka sa isang payo. Sa susunod, kapag gumagawa ka ng mga rules para sa iyong factory, gawin mo na lang na panuntunan na kung sino man ang hindi makakain ng luto mo, siya ang paparusahan mo. Sigurado ako, maliban sa mga nilalang na walang panlasa, walang tao ang makakalabas ng buhay sa iyong kainan. Hinahamon mo pa ako. Tumigil ka, gagawin kitang hiniwa-hiwa. Yung mga tao na naman. Ang ilong ng mga righteous ghost hunters na to, mas matalas pa sa aso. May, umalis ka muna. Ako, maghahanap ng tulong. Hindi ako aalis, kung mamamatay, magkasama tayong mamamatay. Ate, huwag kang mag-arte, lumabas ka na. Puntahan mo yung mga matatandang iyon. Sabihin mo sa prinsipal na pumunta rito para tumulong. Ito na ba ang katapusan ng Ghost King? Madilim na eskinita. Hoy, buhay ka pa ba? Bigyan mo ako ng makakain. Ano nang gusto mong kainin? Tao.
Mukhang may problema sa pag-iisip ang mga pulubi ngayon. Dito ka lang maghintay, huwag kang magpapaikot-ikot. Sige, kainin mo to. Pagkatapos, umalis ka na agad. Huwag mong istorbohin ang subdivision namin. Naghahabol kami ng Civilized Unit Award. Puta, ito na ba ang tunay na sarap? 正的美味吗？ Ito ay parang handog sa Diyos. 凤啊！ Hello, 你 ay, 好啊！ ikaw na naman yung pulubi. Gutom na naman ako. Pwede ba akong kumain sa bahay ninyo? Huwag, maghintay ka lang dito. 等着吧。 Hintayin mo, lulutuin ko to tapos ibaba ko sa'yo. CJ, 好嘞。 Laojayang, dumating na ang reinforcements. Sumama ka sa akin pabalik. Kailangan ka roon bilang Demon Sovereign para mamuno. Amy, 阿美， hindi na ako babalik. Gusto kong manatili dito. 为什么？ Bakit? Para sa mababang uri ng nilalang na iyon. Amy, 阿美 umuwi ka 回去 na. 吧 Sabihin mo sa principal na namatay na ang 10,000 So Demon King nung gabing umuulan. Nga pala, batiin mo ako sa principal. Umalis ka, ayoko nang ang makita ka. Yeah, yeah. 表妹让我操控恐惧，怨气缠绕像黑色思绪。人 Aalisin ko ang inyong 们惊慌的 buhay. Napuno ng pangamba. 存在， Ang panlabas na anyo ay revolusyon. 无人能敌。 Ang kakaibang kapangyarihan ay walang katumbas. Ang kakaibang pagiging maramot. Sa mga anino, ang espada ay nakatindig. 是我的美味点心， Si Jinghong ang aking masarap na merienda. Walang nakakapansin. Ang takot ay nasa uniforme. 是夜里的 Ako ang Panginoon ng kadiliman sa gabi. Ay nag-aabang sa mga anino. 那个人类在偷偷 Humihinga. Ang nagpanik na langgam ay 被他掀起， una niyang itinapon. 就会被黑夜恐怖结束。 Tapos na ang katakutan. Ang kakaibang pagiging maramot. Sa mga anino, ang espada ay nakatindig. Si Jinghong ang aking masarap na merienda. Walang nakakaalam. Ang takot ay kumakalat. Ang Panginoon ng kadiliman sa gabi. Humihinga. Si Jinghong ang aking masarap na merienda. 会帮你把绳子绑紧，小气的身份永远证明，黑暗终将成为谜题。鬼小气在阴影中监听，惊恐是他的美味点心，没人察觉，恐惧在制服我，就是夜里的恐怖之主。鬼小气在阴影中伏击，那个人类在偷偷呼吸，惊慌的脉被他先记住，那就会被黑夜恐怖拘束。鬼小气在阴影中监听，惊恐是他的美味点心，没人知道恐惧在散布，我就是夜里的恐怖之主。鬼小气在阴影中前行，所有人类马上停止演戏，干枯的树影被他先记住，那就会被黑夜恐怖拘束。